Hi everyone! Kumusta po kayo? If you're into real feng shui, I hope this video is for you. So listen up mga ka-Shenjing Kai at sa mga napapadaan lang. Ako po si Shenjing Kai, ang inyong legit na feng shui consultant dito sa YouTube channel. At magdadala na naman sa inyo ng another chapter ng mga feng shui tips na makakatulong sa inyong everyday life. So, nung nakaraan, yung last video ko, natackle natin kung ano yung mga poison arrows na nasa loob ng inyong bahay. So, at gusto ko nga palang magpasalamat ng gusto sa inyong mga comments, sa inyong mga likes, at talaga namang tumuto kayo. Maraming salamat sa inyo lahat. At nabigyan nyo na naman ako ng konting powers para doon, no? So, mga ka-Shenjing Kai, yung ating tackle is, itatackle ngayong araw na to, is yung mga solusyon dun sa mga nagdaan nating mga sinabing poison arrows. Teka lang, matanong ko lang, kasi kung kayo ay into real feng shui, siguro familiar na kayo dun sa word na poison arrows. Kasi talagang ito ay proven na talagang ganap sa mga feng shui natin, sa mga bahay natin, sa everyday life natin. Kaya naman gusto ko talaga itong ma-share sa inyo, no? So, what is poison arrow? Yun ang mga tanong ng mga, syempre, ang mindset ba natin, alam naman natin na pag sinabi dyan sa Pilipinas na feng shui, is yung mga pampaswerte agad. But then, meron pong basic, meron pong big factor ang poison arrow sa ating pang-araw-araw na buhay sa feng shui, no? So, what is poison arrow? It is a very harmful energy that human eyes can't see but feel, and nakaka-affect talaga sa everyday life natin. It comes from either solid or water or airborne like viruses, or mga, kasi yung when you say airborne, yung mga nagka-curse sa inyo, yung mga chismis, yung mga ganyan, so pero ang pinaka deadliest kasi dyan is yung metal element. Teka, baka wala na namang sound dito, kailangan ma-max itong So, yun ang ng poison arrow, Ngayon, anong nakaraan na tackle nga natin na yung mga dapat natin pag-ingatan. Kasi ito yung mga poison arrows made by metals, water, concretes, and airbornes, no? Yung mga kagaya lang ng mga, wag muna tayo sa labas kasi dati, in my book before, na-tackle natin yung tungkol sa labas. Ngayon, nitong nakaraang video ko, na i-advise ko kayo sa inyong loob ng bahay, dahil kahit sa loob ng bahay, may mga simpleng poison arrows na hindi tayo aware. Pero nung last video ko, kung napanood nyo yung last video ko, please watch it. Kasi yun ang natin, ang batayan natin sa mga poison arrows natin. So, ngayong araw na to, ang gagawin natin ay ang mga solusyon sa mga masyadong harmful energies na ito na dala ng poison arrow sa loob ng inyong mga bahay. So, nasa na ba yung papel na yon na tinakil natin nung nakaraan? So, kagaya kunyari ng so, hindi natin cure ang poison arrows ninyo as in general, kailangan talaga ito per direction po ang curing ng inyong poison arrow sa loob ng bahay. Ngayon, malalaman nyo yan sa bandang hulihan ng ating video kung ano yung magandang cure talaga para doon sa inyong poison arrow, no? Doon sa nagtanong sa akin about sa fence ng kanyang kapitbahay, so na lang ninyo doon na do not confront your neighbor, no? Kasi pagsisimulan nyo pa yan ng gulo, no? I am so sad sa narinig ko na
talagang sobrang na-harm nga kayo ng kanilang poison arrow na fence, but then wala na tayong magagawa doon, at kung hindi rin nila alam, wala rin silang alam sa feng shui, hindi naman siguro nila intentionally na gagawin yun. Maybe they just don't believe in feng shui, no? So, wag tayong masad doon. So, ang gagawin mo na lang, nakalimutan ko yung name mo. So, solusyon na lang ng iyong poison arrow, ano? So, yung mga nakaraan natin na natakel ay itong ano, no? Yung ceilings natin, yung kisame. Kasi nga, meron ngang mga tao na, like yung sabi ko sa inyo, yung sa Costco or sa yung mga supermarket, sa disco, na mga walang, ano yung kanilang mga bubong, mga beams lahat, mga biga, lahat yun ang nangyayari is, naanuhan niya na, anong tawag mo dito, na yung inyong pag-iisip ay nagkakaroon ng salita na, kunyari lahat ito, parang ang sarap lahat, parang lahat gusto mong bilhin, parang hindi na kayo in control sa inyong sarili. Yun ang effect sa inyo ng mga beams na yan sa head ninyo, no? Na parang gusto nyo nang ubusin ang loob ng ano. And then sa disco, as you can see, no? 'Di ba, nagwo-wild ang mga tao sa disco, hindi nila nalalaman kung ano na yung mga nangyayari sa kanila, kasi nga yung usually mga ginagawa nila na yon is that is intentionally made, no? Yung mga ganon na, may alam din syempre sa feng shui yung mga yan. So, ganun nga ang ano natin. So, ang ating inano nung nakaraan ay ang kisame. So, ako wala akong ibang maisasuggest sa inyo dito, kundi talaga cover your kisame or your ceilings. Kailangan talaga may cover talaga. Lagyan nyo na ng plywood as soon as possible yan. Kasi that is very harmful, no? So, ngayon naman, yung ano bang sinunod natin dyan, yung mga post or columns o biga ng mga bawat bahay, no? Make sure na yung inyong mga foundation ng bahay ninyo, sa mga nagpapagawa pala ngayon, wag nyong gawin na very sharp yung edge ng inyong mga columns or post, no? Yung mga poste ng bahay ninyo, gawin yung medyo rounded ang mga edges nila, yung mga dulo nila, para hindi nakaka-harm sa inyo. Kasi alam nyo, kahit na yung simpleng biga lang, pag nakaharap sa inyo, talagang nakaka-harm sa inyo yan, ng hindi nyo alam, no? Hindi nyo alam. So, ngayon, ang kasunod dyan, yung, kung ngayon, meron kayong mga, naitayo na ninyo yung inyong mga columns, yung mga poste ng bahay. So, pwede nyo naman yan ipabago pa sa mga karpentero nyo na wag gawing sharp yung edge ng bahay, ng mga columns or ng mga poste. So, gawin na lang ninyo itong mas, mas soften. Ngayon, kung wala kayong magagawa sa ganun, may magagawa naman na mas maiso-soft ninyo yan. Kasi kunyari, hindi nyo bahay, inuupahan ninyo. So, mahirap namang pakialamin yun dahil magagalit naman yung mga tao. So, like what I show you in my former video, na nilagyan ko yung edge ng biga ng bubong, no, ng cure, but then hindi tayo pare-pareho because the directions are not the same in our house. So, mamaya, wait lang kayo, be patient, no? Lalagyan natin ng yon. Ngayon, yung sa mga bintana naman ninyo, yung bintana ninyo na glass, no, at direkta sa inyong ulo or sa inyong sa inyong higaan, ano? So, hindi po ito maganda. Sabi ko sa inyo dun sa nakaraang video ko. So, lagyan na lang po natin ito ng thick curtain, no? Yung makapal na curtain. And the color of the curtain, again, depends on the directions, no? So, kaya nga, ang lahat ng bumibili sa akin sa feng shui ang bumibili lahat ng book ko sa feng shui, ay pinadadalhan ko nito. Etong don't use your cellphone for directions because it will tilt. Kasi metal yon, no? Nagbabago, not like this one. Hindi kayo mahihirapan. At huwag niyong pahirapan yung sarili niyong bumili ng may red na kailangang itapat pa ninyo sa north. So, that is the easiest compass that I can advise you para
mas madali ninyong maintindihan ng lahat. So, ito yung sa bintana, no? Lagyan nyo ng thick curtains. At kapag kayo'y nakahiga, be sure that it is closed. Hindi po nakabukas. Pero kung kahoy po, ang inyong bintana, nasasara bukas, so, it's okay po kasi kahoy po yun, ano? Meron po kayong solid na nakalagay sa uluhan ninyo. Pero pag glass po, talaga pong kailangan nyo yun. So, sa pinto naman, ito yung naku please lang, hindi na po ako mag-elaborate dito. Kapag ang paa nyo nasa pinto or ang ulo nyo nasa pinto, direkta ang higaan ninyo, please change your position, change the direction. Kung wala po kayong magagawa dito, ang tanging maipapayo ko is lagyan nyo po ng divider ito. Kasi wala po tayong ano nito, no? Meron po talagang, hindi po talaga magiging maganda ito. So, wala akong ibang pwedeng i-advise sa inyo dahil very irresponsible kung mamamali kayo, no? At ganun din po yung sa fence ng bahay ng kapitbahay ninyo. Better approach me directly about this, no? Ito yung ang aking FB account, Messenger, you can message me from there. Yung Jane Nishitani at saka Jane West Valley, either of that. Kung sa Pilipinas kayo, Jane West Valley. At kung nasa ibang bansa kayo, Jane Nishitani. So, we can organize all your questions at madali nating masasagot. So, yung ano po, no, eto nga lang po pala, no, kasi yung akin pong Sheng Jingkai sa YouTube, no, please be aware po na yung Jing ko po is with H po yun. Hindi po yung J-I-N-G na Jing. J-H-I-N-G po ang aking Sheng Jingkai. Kasi po, parang hindi po, ano, no, parang na-waste kapag yung Jing ang pinanooran nyo, yung J-I-N-G. So, mas okay po kung gawin ninyong J-H-I-N-G kasi baka nawawala lang po na yung inyong, nasasayang lamang po ang inyong views, no? Sa mga ganong pagkakamali ninyo. Dahil sa YouTube, alam nyo maraming magkakapareho kunyari ng pangalan and then they can download my videos at pwede rin nilang gamitin yon na i-upload sa iba. So, mag-ingat lang po tayo sa ganun. Paki-check po ninyo yung inyong subscription kung talagang nasa J-H-I-N-G na Jing yan. So, yan po ang ating tama is J-H-I-N-G. May H po. So, ang next po natin ay yung inyong pintuan. Ito na, sinabi ko na itong sa pintuan. And then, yung cabinets po, no? Yung cabinets po na, yung open cabinets po ninyo, walang mga takip, ano? So, much better po siguro na lagyan ninyo yon ng coverings or lagyan ninyo ng, kung malalagyan din lang naman ninyo, kahit manipis na plywood na pangsara ninyo, no? Na pinangsasara ninyo sa cabinets. It is very necessary na lagyan ninyo ng cover, no? Ang cabinets ninyo at hindi, kung wala kayo, kahit na yung plastic na pang-cover ninyo or thick curtain din na pwede ninyong i-soften yung. Depende nga sa directions, no? So, please wait until the end kasi yun yung ano nyo. Tapos yung pasilyo ninyo or daan, last yung inyong dead end, yung inyong room, no? Kunyari sa loob ng bahay, pila-pila yung kwarto, and then kayo yung nalagay dun sa dead end na bedroom, no? So, wag po kayo kasi alam ko may mga narinig ako sa YouTube na mga lagyan ng salamin, yung mga ganon. Hindi po, ano? Hindi nyo po pwedeng lagyan ng salamin yun because kahit na ang good luck, hindi na papasok sa inyo. We need to disguise that that is not a dead end. That is not door, no? Ang gagawin nyo is marami naman ngayon, ano? Maraming nabibili ngayon na mga wallpapers na yung may horizon, yung parang malawak pa ang pupuntahan, malawak pa yung anuhan. And then, magdi-disguise yung pintuan ninyo na hindi siya pintuan. So, yan ang ating tip dun sa ano, no? And then, ilaw na nakatapat mismo sa katawan mo pag natutulog, no? Kasi yung ating ano dyan, yung ating katawan na tatakpan mo yung ginawa ko yan sa dating bahay ko, ginawa ko yan.
So, tinakpan ko ng, alam nyo yung curtain na lace, yung lace curtains, ginupit ko yon at yun ang pinantakip ko. Huwag nyo ididikit kasi baka masunog, no? So, pag sobrang init na. So, ginawa ko siya parang sa mga princess na bed. Ayun, yung nakaano lang siya, nakahang lang siya. Tapos, tumutuloy yung sipon ko. Sorry po sa lahat. Tapos yun nga, no? Para makover ninyo. Minsan, alam nyo, ang feng shui is connected to arts also. So, i-apply ninyo yung pagiging artistic ninyo. Ilagay nyo yun, mga ganon, no? Yung covering. And then, yung ating, ganun din ang kaso ng inyong aircon, no? Kung ang aircon ninyo nasa tapat talaga ng inyong ulo, so, parang hindi pa rin maganda talaga siya. Pero kung wala nang ibang choices, kung pwede nyong ilipat yung aircon nyo, please, ilipat nyo or yung higaan nyo, iurong nyo ng konti na hindi talaga parang babagsakan kayo ng ano, no? Anything na parang babagsak sa ulo nyo is not good, no? So, yun ang ating gagawin na yun, no? So, takpan din ninyo yun. Pwede rin yung magawa yung coverings. And then, yung ating, yung mga simple knife na sabi ko sa inyo, yung mga knife natin is after using it, be sure na nasa sink na ninyo at if possible, hugasan agad at ipasok sa taguan. Wag na po yung mga nakatago pa, ay, yung mga naka-display pa, no? So, yung mga poison arrows na yan sa loob ng bahay natin na hindi natin masyado, yung ceilings po, no? So, kapag yung electric fan nyo is yung sa ceiling, yung hubad, alam nyo po yon yung yan, be sure na wag nyo na pong gamitin yan or else patanggal nyo na lang yan, palitan nyo na lang ng mga electric fans dahil ang mga electric fans ay merong mga harang-harang na gano'n na nagpo-protect sa inyo dun sa LEC na poison arrow. So, yun nga, no? Ang ating, yung harmful yan sa ating mga energies. So, ngayon, dito tayo sa mga solusyon sa protection ng inyong poison arrows. Kasi alam nyo, minsan, no, sabihin nyo na, well-enhanced naman ang bahay namin. Well-protected naman yung aming taon, ano? So, but then, parang may mali pa rin. Ramdam ninyo na may mali. It is because of the poison arrows. So, ngayon, ito ang gagawin ninyo. Kung ang poison arrows ninyo ay nasa south, kailangan nyo itong ma-cure nyo ito with water. So, hindi naman ako mag-advise sa inyo ng black, no? Ng color na black because it's too yin. So, ang may advice ko sa inyo ay blue, no? Blue ang color to cure the south poison arrow, no? Or talagang physical water, no? So, ngayon, ang north, kapag north naman ninyo ang may poison arrow, north direction ninyo may poison arrow, of course, needs nyo naman ang mga boulders, ang mga walls, mga concrete, no? Mga pader, yung mga ganyan, no? Yan ang inyong kailangan naman kapag north ang inyong poison arrow. Ngayon, pag east and southeast naman, east and southeast naman ang inyong poison arrow direction, so maganda naman po nating pang-cure dyan is metal, no? Metal can stop it. And then, kung ang west at saka ang northwest naman natin ang may poison arrow, ang ating kakailanganin dyan ay elements of fire, no? Yan ang makaka-cure dyan. Ngayon, kung southwest and northeast naman ang inyong poison arrow, so you can cure it with wood elements. Ngayon, kaya nga, in every direction, meron talagang cure dyan sa mga ano na yan, ano? Ngayon, about naman doon sa ating mga airborne poison arrows, no? Yung mga nagka-curse sa atin, yung mga nag-aano sa atin, nagchichismis araw-araw. Kaya nga sabi ko sa inyo, this is very beneficial. Naku, alam nyo, hindi naman ako sa nag-aano sa inyo talaga. This is very good, no? Kasi hindi nyo alam, may mga tao talagang inggit at galit sa inyo lagi. So, dito nyo na lang bawiin. Isprehan nyo lagi yung face ninyo, yung likod ninyo, yung ulo ninyo. Kapag medyo confused kayo, isprehan nyo rin ang ulo ninyo. It will not damage your hair or your skin, no? So,
kapag ka, kunyari, if you came from the funeral or from the hospital, check up, lahat, no? Lahat, nagkaroon kayo ng pagtatalo ng mga tao. So, spray yourself with this para po maalis ninyo ang mga negative energies ninyo, no? So, you can use this maybe for 1 month, no? Alam nyo, iba ang nagagawa natin sa mga ganito, no? To make your life more easier every day. So, mga ka-Shenjin-kai, yan ang ating ngayon sa mga gusto pang humabol sa book set natin. We still have some books na available, no? So, just PM me in Jane West Valley or Jane Nishitani for personal approach ninyo kung ano yung inyong mga kailangan, yung inyong mga gustong ganap sa buhay. Mga ka-Shenjin-kai, dito na lang muna tayo. I love you. And thank you sa inyong mga magagandang comments at sa pagmamahal nyo sa akin. I love you all.